Yumuko ito sa lapag at malakas na sinabing nagkamali siya at siya ang nagdulot nito sa kanilang mundo. Handa daw siyang ibigay ang lahat ng kanyang oras para lang mawala ang galit nito at itigil na ang parusang binigay niya sa kanila. Bigla namang nag-iba ang itsura ng ating bida dahil nakita nito na seryoso ang Enlightened One kaya sinabi niya kay Mr. Gaoming na tapos na siya doon. Dahil doon ay pinakalma na nito ang weather sa miniature world para hindi na ito masyadong mahirapan. Pero, habang umaalis doon ang Time Merchant ay sinabi nito na huli na talaga ito dahil pag anulit pa nila yon ay tatapusin na talaga niya ang Microscopic World number 1. Pagkatapos ng lahat ng yun ay nakabalik na sa headquarters ng Eternal Club ang ating bida at habang nakaupo sa kanyang opisina ay iniisip nito na dahil sa nangyari sa Microscopic World number 1 ay napakarami doon ang namatay. Simula sa orihinal nitong populasyon na 1,400,000 ay meron na lang 2,000 na natira at bumalik na naman ang kanilang sibilisasyon sa tribal times. Ayon daw sa kanilang population growth forecast, kung gusto ng Microscopic World number 1 na bumalik sa normal ang kanilang populasyon ay kakailanganin nila ng 200 years. Pero, hindi naman ito masyadong matagal dahil sa kanilang oras ay 40 days lang ang katumbas nito. Binaba na nito ang report na kanyang binabasa at sinabi na hindi pa rin siya makapaniwala sa kanilang nagawa. Tumingin ito sa labas at inisip na matatandaan kaya ng mga descendants nila ang delubyong nangyari sa kanilang lugar. Bumalik naman na muna sandali ang ating storya sa Microscopic World pagkatapos ng maraming taon doon at habang nakatingin sa rebulto ng kanilang creator Godly ay tinatanong ng iba kung yun ba talaga ang totoo nitong itsura. Sumagot naman sa kanya ang isa at sinabi na hindi sila sigurado pero yun daw ang nag-iisang drawing nito sa history at nanggaling pa ito sa panahon ni King Atika kaya hindi talaga sigurado kung accurate ba ito o hindi. Natigil naman ang usapan ng dalawa dahil merong nagsalita sa kanilang likod at sinabi na hindi dapat nila niloloko ang kanilang god dahil hindi nila magugustuhan pag nagalit ito. Dinagdag pa nito na kailangang daw nilang maniwala sa kanya dahil totoo ang kanilang god at hindi lang basta-basta kwento. Nung umalis na ang lalaki ay tinanong ng binata ang kanyang uncle kung kilala ba niya ang matandang yun. Ayon daw sa kanyang narinig, siya ang sinner na pinarusahan mismo ng kanilang god at ang may kasalanan kung bakit nagkaroon ng isang malubhang delubyo sa kanilang mundo nung napakaraming taon na ang nakalipas. Tinanong naman siya ng kanyang pamangkin kung bakit siya binuhay ng kanilang god kung isa pala itong sinner. Pinaliwanag naman ni Kalbo na minsan daw, mas masakit pang kaparusahan ang pagkabuhay kesa sa mamatay na lang bigla. Makalipas lamang ang ilang sandali ay makikita natin na nagpunta pala si Aunt iPhone sa lugar kung saan niya huling nakita ang ating bida. Pinagpatong-patong nito ang mga bato at nilagyan ng kahoy para magmukhang monster. Dahan-dahan itong pumikit at inalala niya kung ano ang itsura ng kanilang god. Nung nakita niya ito sa kanyang imahinasyon ay bigla na lang siyang kinabahan dahil nadarama pa rin daw niya ang lupit nito. Pagdilat nito ng kanyang mga mata ay sinabi niya sa kawalan na hindi pa rin niya nakakalimutan ang imahe nito. Sinigaw na rin ito sa langit na patuloy lang sana nitong pagpalain ang kanilang mundo at tatanggapin lang daw niya ang lahat ng kaparusahan na ibibigay nito sa kanya bilang kapalit. Pagkatapos noon ay bumalik na ulit ang ating storya sa headquarters ng Eternal Club at makikita doon na tumatakbo si Robert papunta sa opisina ni Lee habang umiiyak. Isusumbong daw nito ang lahat ng iyon sa kanilang boss para parusahan niya ang mga ito sa kanilang pangbubuli. Pagkapasok doon ay pumunta agad ito sa harapan ng ating bida at sinabi na pinagkalat daw ni Feng Hao na meron siyang quantum computer kaya lagi na lang siyang ginugulo ng mga matatandang scientist sa kanyang kwarto. Wala naman ang nagawa doon ng Time Merchant kaya sinamahan na niya ito sa kanyang kwarto para pagsabihan ang mga iyon. Pagkapasok ng dalawa ay tinanong agad ni Robert kung nasaan ang mga scientists dahil wala silang inabutan doon. Makikita natin na lumingon sa kanila si Tesla at sinabi na bumili lang daw sila ng pagkain dahil wala siyang ref sa kwarto. Nilapitan naman agad siya ng kanilang boss at seryosong tinanong kung ano ang ginagawa niya doon. Ngumiti lang ito kay Lee at sinabi na nanghihiram lang siya ng computer at dahil doon ay meron daw siyang nakita. Nagkaroon daw ng maliit na lindol sa Q province kahapon at nung tinignan niya ito ay meron siyang kakaibang nakita 660 kilometers sa underground. Hindi daw ito purong lupa dahil parang meron daw itong layers katulad na lamang ng isang bulubundukin.
Hindi naman alam ni Lee at Robert kung ano ang gusto nitong sabihin kaya sinabi sa kanya ng bata na diretsuhin na lang niya ito sa kanyang punto. Sinabi nito sa dalawa na busy daw ang lahat kung paano sila makakapunta sa moon at tignan kung ano ang makikita nila doon pero wala pa daw tumitingin kung meron ba silang makikita sa ilalim. Sa tingin daw niya, merong underground world na hindi pa nadidiskubre sa ilalim ng Earth's crust. Pagkatapos itong marinig ng ating bida ay pinatawag agad niya ang lahat sa kanilang meeting room para ipaliwanag ito ni Tesla sa lahat ng mas maayos. Nung nandoon na ang lahat ay sinabi nito na kinuha nila ang lahat ng data ng mga lindol sa buong mundo sa nakaraang 10 taon. At ayon sa kanilang pag-aaral ay meron mga lugar malapit sa kanila na merong mga formation na hindi pantay-pantay ang lupa na mas malaki pa sa Mount Everest. Pag nagawa nilang patunayan ito ay maaari silang makadiskubre ng underground world at mas importante daw ito kung ikukumpara kay Columbus na nadiskubre ang New World. Natigil naman ito sa kanyang mga sinasabi nung nagsalita si Wei Wen at sinabing ayon sa bagong scientific books na nabasa niya ay walang nagpapatunay na hollow ang ilalim ng Earth. Nakalagay daw sa geology books na merong solid inner core ang Earth at ang outer core naman nito ay gawa sa molten rocks. Umaabot ang temperatura nito sa mahigit 1,000 degrees Celsius kaya paano naman daw magkakaroon doon ng underground world? Hindi naman makapaniwala si Tesla sa mga sinabi sa kanya ni Wei Wen kaya natuwa ito sa kanina. Hindi talaga siya kagaya ng sinasabi ng iba na puro ganda lang dahil meron daw pala siyang tinatagong talino. Bigla namang nagsitahimik ang mga lalaki na nagsabi noon dahil hindi nila inaasahang sabihin ito mismo ni Tesla sa kanilang konsultant. Pagkatapos noon ay ginamit na nito ang remote at pinakita kay Wei Wen na napakaraming tao sa kasaysayan ng mundo ang nagsasabi na nakita nila o nahulog sila sa isang underground world. Pero, dahil iba-iba ang kanilang mga kwento at walang scientific evidence para patunayan ang mga ito ay inisip ng lahat na gawa-gawa lamang ang mga iyon. Pero, hindi pa rin nila pwedeng alisin ang posibilidad na yun dahil sobrang daming legend sa iba't ibang parte ng mundo ang nagsasabi na meron silang underground cave na tinitirhan. Ang kailangan na lang daw nilang gawin ngayon ay patunayan ito gaya ng ginawa niya sa electricity. Dati kasi ay tinuturing itong witchcraft na pumapatay ng tao pero ginawa daw niya ang lahat para patunayan sa mundo na ligtas ito at kailangan ng lahat. Tinawag naman bigla ng ating bida ang babae at sinabi na alam nito na gusto lagi ni Wei Wen ng merong scientific basis. Pero, ngunmiti sa kanya si Lee at sinabi na ang mga genius na kagaya ni Tesla ay medyo maluwag talaga ang tornilyo kaya parang walang katuturan ang mga sinasabi nito. Kinindatan nito si Wei Wen at sinabi na tiisin na lang muna niya ito dahil alam naman nila na si Tesla ang isa sa mga pinakamatalinong tao sa buong mundo kaya tignan muna nila kung ano ang gagawin nito. Hindi naman tumutol doon ang konsultant pero sinabi nito sa kanyang boss na sa ngayon ay nasa pagbuo ng outer space ng Microscopic World No. 2 ang lahat ng kanilang resources kaya ayos lang ba na gumastos pa sila para sa hindi siguradong proyekto na sinasabi ni Tesla. Inisip naman saglit ni Lee ang sinabi nito pero makalipas lamang ang ilang sandali ay sinabi niya na ayos lamang yon dahil marami pa naman silang pwedeng kuhanan ng resources at hindi naman daw siya mawawalan ng pera. Bilang consultant ay sinabi sa kanya ni Wei Wen na kahit kaya nila ay hindi naman ibig sabihin na kailangan nila itong gawin. Bigla naman itong napatahimik nung tinanong ng ating bida si Tesla kung gaano ba siya kasigurado sa kanyang mga sinasabi. Dahil alam nito na tatanungin yun ng kanilang boss ay pinag-aralan na niya yun at sinabi na sigurado siya ng 90%. Sinabi din ni Ampere na ilang beses nilang tinignan ang kalkulasyon pero ganun pa rin ang lumalabas kaya kahit hindi ito kapanipaniwala ay hindi nagsisinungaling ang math. Nagsalita rin doon si Mendeleev at sinabi na ang kailangan na lang nilang gawin ay pag-aralan mabuti ang natitirang 10% para mabuo nila ang sinasabi ni Tesla na posibilidad. Dahil sa sinabi nila ay napangiti ang time merchant at sinabi na dahil silang tatlo ang nagsabi ay wala itong rason para hindi maniwala. Kaya, mabilis itong tumayo at sinabi sa lahat na opisyal na niyang binubuo ang Inner Earth Development Committee. Simula daw sa mga oras na yon, prioridad na rin nila ang paglibot sa Inner Earth kasabay ng Genesis Project. Tinuro din nito sina Mendeleev, Tesla, at Ampere at sinabi na silang tatlo ang mamumuno sa department na yon.
Naalala naman nito bigla na malaki nga pala ang papel ni Tesla sa paggawa ng World Number 2 kaya aalisin na dapat siya doon ni Lee. Pero, ngumiti ito at sinabi na ayos lang sa kanya yun dahil gusto daw niyang gawin ang lahat ng proyekto at patunayan sa kanyang sarili na kaya niyang gawin ang lahat. Dahil doon ay hindi na nakipagtalo pa ang ating bida at sinabi na lang na kung iyon ang gusto niya ay hindi siya nito pipigilan. Pagkatapos ng meeting ay mabilis nang lumipas ang ilang buwan at makikita natin na nasa opisina lang si Lee habang nagsusulat sa kanyang diary. Sinabi nito na unti-unti na namang umaabante paarap ang Eternal Club dahil meron mga bagong ginagawang proyekto at meron na ring mga natapos. Sinulat din nito na kahit marami ang problema sa kanilang ginagawa ay hindi naman siya masyadong nag-aalala. Sigurado naman daw siya na kakayanin itong resolbahin ng kanyang mga kasama kahit wala siya doon. Ang huli nitong sinulat bago niya ito sinara ay kahit hindi nila ito kayanin ay lagi naman siyang nandoon para tulungan ang lahat ng kanyang empleyado. Sakto namang dumating doon si Wei Wen at sinabi nito sa ating bida na papalapit na sila sa testing ng enclosed space ng World Number 2 kaya kailangan niyang pumunta doon. Sinabi din nito na nag-request si Tesla para manghiram ng ilang miyembro sa Falcon team para gamitin ang mga ito sa pag-explore ng underground world. Marami pa sana itong sasabihin pero sinabi sa kanya ng ating bida na unahin muna nila ang pinakamahalaga. Dahil doon ay tumingin sa kanya ang babae ng seryoso at sinabing ang kailangan nilang pagtuunan ng pansin sa ngayon ay ang World Number 2 dahil konting-konti na lang ay matatapos na ito. Wala namang problema doon si Lee kaya pumayag agad ito nang hindi na nagrereklamo. Pero, dahil nga marami sila masyadong ginagawa ay sinabi nito na ang numero ng kanilang mga empleyado sa buong mundo ay libo-libo na. Kaya, ipagkakatiwala daw nito ang Human Resource and Talent Management kay Wei Wen. Hindi naman agad nakapagsalita doon ng babae dahil nagulat ito sa sinabi sa kanya ng kanyang boss. Kaya, tinanong siya ng time merchant kung ayos lang ba siya at narinig ba nito ang kanyang mga sinabi. Hindi naman ito sinagot ni Wei Wen dahil sinabi niya kay Lee na meron siyang request dito. Sa ngayon daw kasi, sobrang daming talentadong mga tao ang nasa kanilang club at patuloy lang daw ito sa pagdami. Malungkot nitong sinabi na hindi daw sapat ang kanyang kakayanan para mag-manage ng mga ganong klaseng tao. Nung hindi pa daw ito nakakasali sa kanilang club ay iniisip niya na kaya niyang humawak ng mga tao kahit sino pa ang mga ito. Pero, nung sumali daw siya sa Eternal Club at nakita ang lahat ng mga talentadong tao na galing sa history ay inisip daw niya na isa lamang siyang normal na tao. Sinabi naman sa kanya agad ng ating bida na hindi totoo yun dahil alam niya na matalino ang kanilang consultant dahil mahilig itong magbasa. Dinagdag pa nito na iba't ibang klase ang mga tao pagdating sa talento dahil merong mga tao na nasa kanila na talaga ang talent kagaya ni Wei Wen, Tesla, at iba pa. Pero, meron din namang talentado lang nung bata at naging tamad kaya hindi na gumaling at ang mga walang talento na ginagawa ang lahat para magsikap at makarating sa tuktok. Kung gusto daw niyang maintindihan ang mga ugali ng iba't ibang klase ng talento ay kailangan niyang magbasa ng napakaraming biographies simula sa mga tamad hanggang sa pinakatalentadong tao. Sinabi ni Lee na sumunod sa kanya si Wei Wen at habang naglalakad ay sinabi nito na ang buhay at isip ng isang tao ay pwedeng mabasa sa libro kaya isa itong malakas na tool. Naintindihan naman na ng consultant ang sinasabi sa kanya ng kanyang boss kaya nagpaalam ito para magpahinga muna para palawakin daw niya ang kanyang isipan. Tumigil naman agad si Lee nung narinig niya yon dahil marami pa sila masyadong gagawin sa club kaya hindi ito pumayag. Pero, naisip na daw niya yun kaya inutusan niya ang ibang miyembro ng Falcon team para kolektahin ang lahat nasa kwartong papasukin nila. Hindi naman makapaniwala si Wei Wen nung nakita niya na meron palang library sa floor na yun. Pagkapasok nila ay alam na niya na aabutin siya ng sobrang tagal kung buong araw lang siyang magbabasa doon. Kaya, tinanong nito kung pwede ba nitong pabilisin ang kanyang oras kagaya ng ginagawa nito sa Falcon team. Ngumiti naman sa kanya ang ating bida at sinabi na wala itong problema para sa kanya. Pagkatapos noon ay nilabas na agad nito ang kanyang mahiwagang orasan at pinabilis ang oras ni Wei Wen ng 100,000 times. Unti-unti itong pumasok sa katawan ng babae at makikita natin na parang natural lang ito sa kanya dahil hindi man lang ito nagreklamo.
Kaya, nung nag-umpisa na ang konsultant sa pagbabasa ay sinara na agad ni Lee ang pinto para hindi siya maabala ng kahit na sino. Naglakad na rin ito paalis at sinabi sa kanyang sarili na magkita na lang daw ulit sila bukas. Hindi na muna ito pinakita dahil kadadating lang ng ating bida sa bansang T. Pagkababa nito sa kanyang eroplano ay makikita natin na binabantayan siya ni Xiao at Feng Hao. Habang naglalakad papunta sa kanilang sasakyan ay tumingin muna ito sa taas dahil nilabas niya ang sarili niyang status at makikita natin na meron na siyang 128 million years. Ngumiti ito at inisip na dumating na din ang panahon na meron na siyang sapat na oras para sa kanilang gagawin. Mag-uumpisa na din daw sa wakas ang unang step sa pagbubukas ng bago nilang universe. Lumipat naman agad ang ating storya sa Microscopic World Research Department sa bansang T at pagkapasok doon ay maririnig agad na malapit nang mag-umpisa ang Microscopic Universe Test number 1. Pagdating ni Lee sa lugar kung nasaan ang world number 2 ay hindi ito makapaniwala kaya nakangiti siyang tinanong ni Tesla kung astig ba ang kanilang ginawa. Kasing laki lang ng isang apple ang moon nito kaya kailangan niyang mag-ingat. Pag nawala daw siya sa control at maiba ang magnetic field doon ay masisira na lang ito lahat bigla. Hindi naman natakot doon ang ating bida at seryoso lang sinabi na naiintindihan niya ito at handa na siya. Sa ibang parte ng lab, sinasabi ni Mendeleev sa kanyang mga kasama na mag-uumpisa na daw sila kaya ihanda na nila ang emergency protocol kung sakali. Pinaalis na din nito ang nakaupo sa computer dahil siya na daw ang gagamit nito para siguradong hindi sila papalpak. Nagbilang na ito pababa ng 3 at pagdating ng 0 ay pinindot na niya ang buton at sinabing pwede na silang mag-umpisa lahat. Makalipas lamang ang ilang segundo ay sinabi na ng ibang scientists na nag-umpisa na ang hydrogen fusion at umabot na ng 4,000 degrees ang temperatura doon. Nung nasa 25% na ang oxygen level ay sinabi nila sa kanilang boss na pwede na siyang magsimula. Dahil doon ay makikita natin na pinitik agad nito ang kanyang daliri at ginamit ang time acceleration. Tinutok niya ito sa world number 2 at pinabilis ito ng 100 million times. Habang nakatingin doon ang mga scientists ay sinabi ng iba na ngayon lang daw nila nakita ang kapangyarihan ng kanilang boss at sobrang ganda daw nito. Pinagalitan naman sila ni Mendeleev dahil wag daw nilang aalisin ang kanilang tingin sa timeline indicator dahil pag nagkaproblema ay kailangan nila itong sabihin agad sa lahat. Pagkatapos noon ay makikita natin na habang nakatingin sa nangyayari ay pinipigilan lang nitong umiyak dahil ngayon lang daw siya nakakita ng ganun kagandang tanawin. Pinakita din doon si Tesla na tumutulo ang luha dahil hindi niya inaasahang makakagawa sila ng sarili nilang universe. Tumingin ito sa ating bida at sinabi na isa daw talaga itong God. Habang naghihintay matapos ay nagdadasal lang ang mga nandoon na maging matagumpay sana ang kanilang ginawa. Makalipas lamang ang ilan pang sandali ay tumigil na ang time merchant sa pagpapabilis ng oras at sinabing nararamdaman na daw niya ang buhay sa mundong yun.